Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1601. Gayunpaman, kahit na, kung maaari niyang patayin ang dalawang mandirigma sa rurok ng tunay na antas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili o kahit na pakikitungo sa tatlo sa kanyang sarili, ito ay maituturing na pambihirang. 6 sa kanila na magkasama. Nakakatawa iyon. Tiyak na mamamatay siya. Ano ang mas hindi ka panipaniwala? Ang mga kalaban ni Jack ay hindi lamang mga ordinaryong mandirigma sa rurok ng tunay na antas ng Diyos, ngunit ang isa sa mga pinakamalakas na tao sa taong gulang na si Hunt, si Quentin Hunt, na siyang pinuno din ng isang unang klase na pamilya. Ang kanilang kapangyarihan ng labanan ay mas malakas kaysa sa mga nasira lamang hanggang sa rurok na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Gayunpaman, sa huli, ang mga kilalang malakas na mandirigma na ito, sa harap ni Jack, ay mahina bilang isang kuting maaaring hindi man lang makatiis ng isang solong suntok. Maghintay. Paano kung ang 6 na matatanda ng tunay na antas ng Diyos na ipinadala natin upang makagambala at patayin ang puting trio bago din siya pinatay? Panipi. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Joel at agad na sumabog ang kanyang mukha. Hindi, walang paraan. Hindi ba sinabi ng mga taga-subaybay na may ilang uri ng matalim na sugat sa kanilang katawan? Sa paghusga mula sa estado ng mga bangkay, dapat silang patayin ng ilang mga makapangyarihang hayop na demonyo. Panipi. Ang isang nakatatandang sekta ng Cloud Sky ay sumimangot at binubo ng malakas ang kanyang pagkalito pagkatapos mag-isip tungkol dito. Walang imposible. Si Jack, ang brat na iyon, may kakayahang pumatay siya ng 6 na kalaban ng tunay na antas ng rurok ng Diyos ngayon, at kahit na maaari niyang patayin ang 6 sa aming mga matatanda sa oras na iyon, mayroon pa ring Nash White at Kenneth White na tumutulong na Beldrama. Si Nash at Kenneth ay maaaring makatulong sa pagstall ng dalawa sa kanila. Panipi. Habang patuloy na pinag-aralan ni Joel ang sitwasyon, nadama niya na ang posibilidad ng pagpatay kay Jackie ng kanilang mga matatanda ay tumaas ng labis. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata ay makitid, sinuri niya, posible rin na si Jackie ay may ilang makapangyarihang panghuli na martial technique, at maaaring magsagawa ng mga pag-atake na tulad ng claw. Mahal, wala akong pakialam. Hindi ako nag-aalaga. Panipi. Si Lily, na sumakay sa lupa ay humihikbi, gumapang kay Joel at niyakap ang kanyang hita. Sa pamamagitan ng isang pakiusap na ekspresyon na nakabitin sa kanyang mukha, humingi siya ng, mahal, kailangan mong maghayganti sa aking pamilya. Higantay ang aking ama, ina, lolo, at ang natitira. Hindi lamang sila mamamatay tulad nito. At namatay sila dahil gusto nila akong maghayganti. Mangyaring, hinihiling ko sa iyo, mangyaring, maghayganti sa kanila. Ikaw lang ang pag-asa na mayroon ako ngayon. Panipi. Si Joel ay hindi nagsalita ng hindi pansamantala at pagkatapos ay huminga ng mahabang paghinga, sigh. Mahal, hindi na ayaw kong tulungan ka. Mayroon akong parehong pakiramdam tulad mo, hindi na ako makapaghintay na patayin siya ngayon. Ngunit ang kasalukuyang sekta ng Cloud Sky ay hindi lamang ang kanilang kalaban. Nagpapasalamat na ako kung ang puting pamilya ay hindi lumapit sa amin para sa problema. Panipi. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamahusay na pinaglangkuran. Maghihiganti ako sa aking pamilya isang araw. Panipi. Pinaikit ni Lily ang kanyang mga kamao at hinaplos ang kanyang ngipin habang siya ay yumuko. Mahal, dapat kang magtrabaho ng labis upang masira sa tunay na lupain ng Diyos. Sikaping maging unang tagumpay. Sa oras na iyon darating, patayin ang B*** para sa akin. Panipi. Sige. Mahal kong asawa, huwag kang mag-alala. Kapag nasira ko ang tunay na lupain ng Diyos, papatayin ko na ang brat na iyon para sa iyo. Buntong hininga. Magpahinga ka at pakalmayan ang iyong sarili. Nagagalit din ako at nagagalit tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang, ngunit ngayon ay wala na kaming magagawa kay Jackie o ang puting pamilya. Hindi lamang sekta ng Sky, ngunit pinipili ko ang iba pang 3 sinaunang angkan ay pareho. Ang lahat ng 4 na sinaunang angkan ay kailangang yumuko sa puting pamilya at magalang sa kanila mula ngayon. Panipi. Ang kawalan ng kakayahan ay sumulong sa pamamagitan ni Joel. Ang mga talahan na yan ay kapansin-pansing bumaling hanggang sa punto na hindi siya handa para dito. Sa nagdaang mga buwan, ang sitwasyon na mapayapa sa simula ay nagsimulang manginig at patuloy na kaguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Fine. Bumantong hininga si Lily at iniwan ang puwang upang magpahinga. Gayunpaman, kapag malapit na siyang umalis, mabilis siyang naisip ng isang bagay at gulong pabalik, maghintay.
Sa pag-uusap ngayon, nabanggit mo na si Kevin Cabello at ilang mga tao mula sa pamilya ng Hemperly ay naroon din. Tinulungan nila ang puting pamilya sa labanan. Panipi. Ang isa sa mga matatandang lalaki mula sa pamilyang Lagorio na dumating upang maghanap ng kanlungan ay tumango at sinabi, "Oo, ang unang elder ng Hemperly na pamilya ay talagang isang malakas na manlalaban na nasa rurok ng tunay na lupain ng Diyos." Bukod dito, ang batang master ng pamilyang Hemperly, bagaman siya ay nasira lamang hanggang sa huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos hindi pa nagtatagal, ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay napakalakas din. Pinatay niya ang marami sa aming mga tao. Panipi. Kabanata 1602. Ang pamilyang Cabello ay talagang malapit sa puting pamilya ngayon. Ang sitwasyon ay ganap na naiiba mula sa dati. Kaya, makatuwiran din para kay Kevin Cabello na nasa puting tirahan. Ngunit bakit ang pamilya ng Hemperly doon sa puting tirahan? Panipi. Maraming mga paalang na linya na nabuo sa noo ni Lily habang iniisip niya ang bagay na ito. Nag-ungol siya ng ilang mga pagdududa. Tama. Kung hindi mo ito nabanggit, hindi ko rin napansin iyon. Ito ay talagang kakaiba. Bakit nandoon ang mga miyembro ng pamilya ng Hemperly? Bukod dito, nag-alok sila upang matulungan ang puting pamilya sa labanan. Panipi. Ang mga browser ni Joel ay magkasama ng makinig sa paalala ni Lily. Nagsimula siyang mag-isip. Ang pamilya ng Hemperly ay palaging nasa isang neutral na posisyon at karaniwang sila ay mababa ang profile, hindi nakakasakit o sinasadyang sinusubukan na malugod ang ibang mga pamilya. Kaya, bakit nandoon sila sa puting tirahan? Panipi. Ang isang matandang lalaki ng pamilyang Lagorio ay hindi makakatulong ngunit magbago ng ilang mga salita. Di nagtagal, mabilis na naisip ni Lily ang isang bagay, at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Maghintay. Alam ko, ito ay dapat na ito. Hindi ba natin nalalaman kung aling pamilya ang nakakuha ng bola ng bato sa loob ng maliwanag na bundok ng nyebe? Ngayon tila ang bola ng bato ay dapat na nasa kamay ng Hemperly. Sila ang nakakuha nito. Panipi. Ang Hemperly family. Ang mga miyembro ng pamilya ng Lagorio ay nagulat at nakakagulat sa mga salita ni Lily, nagpalitan sila ng mga sulyap sa pagkalito. Sa wakas, isang tao ang sumire sa katahimikan. Sa katunayan, ang pamilyang Hemperly ay nasa maliwanag na koponan ng excursion ng Mountain kasama ang pamilya Hunt. Hindi nila pinili na pumunta sa Black Windy Island sa oras na iyon. Panipi. Tumango si Lily bago sabihin, isipin natin ito sa ganitong paraan. Kung kami ang pamilya ng Hemperly, tiyak na maiiwasan namin ang paghingi ng tulong mula sa mga sinaunang angkan pagkatapos makuha namin ang bola ng bato dahil mahina kami. At tungkol sa pamilyang Hunt, walang saysay na hanapin ang mga ito dahil wala silang bola na bato. Kaya, ang nag-iisang pamilya na makakatulong sa Hemperly ay ang magiging puting pamilya lamang. Ang pamilya ng Hemperly ay hindi dapat matakot na ang puting pamilya ay mag-agaw ng kanilang bato-bola dahil ang puti ay may isa mismo. Hanggat ang pamilya Hemperly ay nag-aalok ng malaking pakinabang sa puting pamilya, ang puti ay natural na sumang-ayon na protektahan sila. Panipi. Kaya ganyan. Tila na ang iba pang bola ng bato ay nasa kamay ng pamilya Hemperly. Ang mga Hemperly na nananatili sa puting tirahan, ang isa sa kanila ay dapat magkaroon ng bola ng bato. Panipi. Gayunman, si Joel ay sumang-ayon sa kanyang ulo, gayunpaman, hindi nagtagal siya ay kumaway. Kung iyon ang kaso, halos imposible para sa amin na makuha ang bola ng bato dahil ang puting pamilya ay handang dalhin sila. Kung pupunta tayo upang makuha ang bato na bola, karaniwang naghahanap tayo ng kamatayan. Ang isang tao mula sa sekta ng Cloud Sky ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin pagkatapos mag-isip tungkol sa bagay na ito. Master, paano ito? Ang pamilya ng Hemperly ay nagpadala lamang ng ilang mga tao sa puting pamilya, at si Master Hemperly ay nasa tirahan pa rin. Ang pamilyang Hemperly na ito ay isang pamilya lamang sa pangalawang uri. Bakit hindi tayo pumunta sa Hemperly na tirahan at makuha ang mga magulang ng batang master, pagkatapos ay pilitin ang batang master na si Hemperly na ibigay ang bola ng bato? Ano sa palagay mo? Panipi. Bago magreaksyon si Joel, namamagitin si Lily at Bart, hindi. Hindi ito magagawa sa ganoong paraan. Ang pinakamahalagang bagay sa labanan na ito ay ang apat na mahusay na pamilya ay pupunta pagkatapos ng puting pamilya, hindi ang pamilya Hemperly. Ito ay ang Hemperly na pamilya na nag-alok upang matulungan ang puting pamilya. Kaya, ang parehong pamilya ay dapat na nasa mabuting termino ngayon. Kung inagaw natin ang mga miyembro ng pamilya ng Hemperly, maaaring dumating sa amin ang puting pamilya. Panipi. Tama si Lily. Mas mahusay na hindi kami makipag-away sa puting pamilya. Kung gagawin talaga natin iyon, malamang na hindi natin matatalo sila, sa halip, magdurusa tayo ng malaking pagkawala. Panipi.
Hindi mapigilan ni Joel na muling huminga muli. Paano niya naiisip na ito ay isang maikling panahon lamang ngunit ang puting pamilya, na hindi niya inilagay sa kanyang mga mata noon, ay naabot na ngayon ang ganoong antas na lahat sila ay dapat matakot. Masama iyon. Sa kasong iyon, hindi ba nangangahulugang hindi tayo makakakuha ng alinman sa mga bola ng bato? Panipi. Ang isa sa mga matatanda ng sekta ng Cloud Sky ay nagsabi sa isang madilim na tono. Kung wala tayong mga bola ng bato, hindi namin magagawang manatili ng maaga sa curve. Kung ang puting pamilya o anumang iba pang mga pamilya na nagtataglay ng bola ng bato, natuklasan ang isang bagay mula sa bola ng bato at nanguna sa pagsira sa tunay na lupain ng Diyos, natatakot ako na hindi nila kami papayagan. Pagkatapos ng lahat, nagpadala kami ng isang tao upang patayin ang mga ito dati, di ba? Panipi. Kabanata 1603. Oo, Master. Ang breath na iyon ay hindi nasira sa tunay na kaharian ng Diyos, subalit siya ay labis na malakas. Kung tunay na pinamamahalaang niyang maabot ang tunay na lupain ng Diyos, wala nang matalo sa kanya. At pagkatapos nito, kailangan nating itago sa kanya. Novel drama. Ang isa pang nakatatandang pinasok na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala. Bamantong hininga. Wala tayong magagawa ngayon. Maghintay tayo. Maaari lamang nating ipanalangin na wala silang matuklasan. Dapat nating bantayan ang mga pamilyang iyon na may mga bola ng bato ng mas madalas ngayon. Malalaman natin ang kanilang pinakabagong pag-unlad at sitwasyon sa lahat ng oras. Panipi. Ito ang unang pagkakataon na nadama ni Joel ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng lakas. Yaong sa iyo na nagmula sa pamilyang Lagorio, makinig. Bagaman marami sa inyo, kailangan kong sabihin ng matapat na walang maraming mga mandirigma na may paglilinang ng tunay na Diyos at demigod realm. Magkakaroon ako ng isang tao na mag-ayos ng isang lugar para manatili ka. Mangyaring sanayin ng husto at magsikap na masira. Panipi. Maraming salamat, Master Collins. Ang mga labi na nagmula sa pamilyang Lagorio ay yumuko at nagpasalamat kay Joel. Binaril sila ni Joel ng isang malabong ngiti. Bagaman ang mga labi ng pamilyang Lagorio ay hindi malakas sa kapangyarihan ng labanan, palaging mas mahusay na magkaroon ng mas maraming tao. Pagkatapos ay hindi bababa sa pangkalahatang kapangyarihan ng labanan ng sekta ng Cloud Sky ay maaaring tumaas kahit na sa pamamagitan lamang ng kaunti, at upang masakop ang pagkawala na dinanas nila dati. Ang iba pang mga pamilya at ang iba pang tatlong sinaunang angkan ay nabigla sa core nang malaman nila ang nangyari. 2 araw pa ang lumipas. Ang mga tao ng sekta ng banal na hari ay hindi na maaaring manatili pa. Nagpunta sila kay Jack, pinag-uusapan kung dapat silang magtipon ng 7 bola ng bato at siyasatin ang mga bola ng bato. Pagkatapos ng lahat, sinuri nila, pinag-aralan, at sinuri ang bola ng bato sa loob ng maraming araw ngunit ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Matagal nang inaasahan ni Jackie ang kanilang pagdating. Nang walang pag-aatubili, sumang-ayon si Jackie sa plano, si Pablo ay tumugon ng katulad din na pagkasunduan niya ito ng walang kaunting pag-aalangan. Gayunpaman, si Harry Yagar, ang Panginoon ng sekta ng banal na hari, ay hindi inaasahan na sabihin sa kanila ni Jackie na kailangan nilang iulat ang pag-unlad ng pananaliksik sa pamilyang Cabello at ilang iba pang mga pamilya. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay nagkaroon ng kasunduan sa kanila. Nang marinig ito, nadama ni Harry ang isang flicker ng pangangati. Ngunit pagkatapos na maisip ang bagay na ito, sa wakas ay tumango siya upang sumang-ayon. Matapos ang talakayan, nagpunta si Harry upang matugunan ang mga tao ng Supreme Clarity Sect at ang sect ng Flying Eagle upang pag-usapan ang bagay na ito. Pinlano niyang makuha ang iba pang 2 sinaunang angkan upang magtipon sa sekta ng banal na hari, ilabas ang 7 bola ng bato, at pag-aralan ang mga bola na ito. Nais niyang malaman kung may kakaiba ang mangyayari kung ang 7 bato na bola ay natipon. 2 araw pagkatapos umalis si Harry sa puting tirahan, sina Jackie at Paul ay nasa silid, na pinag-aaralan ang mga bola ng bato sa harap nila. Young Master Jack, may matapang akong ideya. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung ilalagay namin ang aming mga palad sa bola ng bato at iniksyon ang aming chi energy dito? Panipi. Matapos mag-aral sa mga bola ng bato para sa isang habang, biglang nagpahayag si Paul ng isang matapang na pag-iisip. Ang 2 bola ng bato na ito ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng chi na medyo mabilis, at ang isang katulad na bagay sa pagitan ng 2 bola ng bato na ito ay ang kanilang bilis ng pagsipsip ng enerhiya ng chi ay kahit na. Panipi. Sumimangot si Jackie sa biglaang ideyang ito. Ibig mong sabihin, iniksyon namin ang enerhiya ng chi upang masira ang pagkakapareho na ito. Tanong ni Jackie. Kabanata 1604. Hehe, bigla kong naisip ang ideyang ito. Ngunit hindi ako maglakas loob na subukan ito dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Panipi. Mainit na kumala si Paul.
Nakakagulat na ang mga mata ni Jack ay naging determinado at matatag pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan. Sa palagay ko maaari nating subukan ito. Maghintay, Young Master Jack, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Ang bagay na ito ay sumisipsip ng aura, at aktibong sumisipsip. Kung bigla kang nag-iniksyon ng ilang enerhiya ng chi, na nakakagambala sa balanse dito, sino ang nakakaalam kung ano ang mga kahihinatnan? Paano kung ang kahihinatnan ay napakatindi na hindi mapigilan? Ito ay magiging mahirap. Panipi. Ang unang nakatatanda ng pamilyang Hemperly ay agad na tumalon at nagpanik nang marinig ang matapang na mungkahi na ito at humakbang pasulong upang payuhan sila. Tama siya, Batang Master Jack. Hindi tayo maaaring kumilos ng walang pasubali. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Paano kung sumabog ang bola ng bato? O nagiging isang napakalaking bola na sumusuko sa lahat ng enerhiya ng chi sa iyong katawan? Pagkatapos ay mapapahamak ka. Panipi. Agad din na pinasok si Tito at binalaan si Jack. Ang ideya ng Young Master Hemperly ay masyadong matapang at masyadong peligro. Bukod, kahit na nais mong subukan ito, mas mahusay na makahanap ng isang random na miyembro ng pamilya ng sangay na gawin ito. Ikaw ang hinaharap na pinuno ng puting pamilya, napakahalaga mo at ang buong puting pamilya ay nakasalalay sa iyo. Hindi namin kayang mangyari ang anumang mishap na mangyari sa iyo. Panipi. Alam din ni Jack na ang ideya ay matapang at mapanganib. Gayunpaman, kapag naisip niya ang oras na dumula sa pamamagitan ng buhangin sa pamamagitan ng isang hourglass at hindi pa nakakahanap ng isang paraan upang masira ang tunay na kaharian ng Diyos, nabalisa siya. Nang isipin niya si Fernando Campbell, na nagyelo pa rin sa yelo, ang kanyang puso ay lumubog sa pinakamalalim, sa parehong oras, ito ay naging mas determinado. Pinalawak niya ang isa sa kanyang mga kamay, inilagay ito sa itaas ng bola ng bato sa harap niya, at pagkatapos ay nagsimulang mag-iniksyon ng enerhiya ng chi. Huwag gawin ito, Young Master Jack. Si Tito at ang iba pa ay nakatayo sa kanyang pagkilos. Ang pag-uugali ni Jack ay masyadong biglaang. Nang magreaksyon ang iba, iniksyon na ni Jackie ang kanyang chi energy sa bola ng bato. Young Master Jack, sobrang nagmamadali ka. Ang puso ni Paul ay lumundag sa kanyang lalamunan nang makita niya ang nagawa ni Jackie. Paano kung namatay si Jackie dahil sa mapang-akit na pag-uugali na ito? Pagkatapos siya ay tiyak na may pananagutan para dito. Sa oras na iyon, papatayin siya ng puting pamilya. 10 araw na ang lumipas. Alang-alang sa Diyos, hindi namin maaaring magpatuloy na mag-drag ng ganito. Hindi ko magagawa. Dapat kong subukan ang bawat posibleng paraan. Panipi. Ang mga mata ni Jack ay matatag at tinutukoy habang patuloy siyang nag-iniksyon ng mas maraming enerhiya sa bato sa bola ng bato. Di nagtagal, natagpuan niya na ang lakas ng pagsipsip na nagmula sa bola ng bato ay lumakas at nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng chi ni Jack kahit na mas mabilis. Ang bilis ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Aktibo itong pagsuso ng enerhiya ng chi ngayon. Masama iyon. Panipi. Natakot si Tito sa eksena sa harap niya. Agad siyang sumugod sa isang flash, lumipad sa hangin, at sumigaw, Master White, masama ito. Master White, halika dito. Masama talaga. Ang batang Master Jackie ay masyadong walang ingat. Panipi. Di nagtagal, sinash pati na rin ang maraming iba pang mga matatanda na nagmamadali sa kanilang silid, habang maraming iba pa ang nakapaligid sa silid sa labas. Jack, masyadong walang ingat ka. Kung nais mong subukan ito, dapat mong hayaan ang iba na gawin ito. Napakabata mo at may talento, paano mo ito magagawa? Paano kung may masamang mangyari sa iyo, ano ang magagawa natin? Panipi. Nang pumasok si Nash sa silid, nag-aalala siya, natatakot na may masamang mangyari kay Jack. Mabuti ako, tatay. Mas mahaba na ako. Panipi. Inihaw ni Jackie ang kanyang mga ngipin, at sa lalong madaling panahon ay may mga kwintas ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Buzz! Sa oras na ito, ang bola ng bato, na hindi pa nagreaksyon sa anumang bagay, hayaan ang isang bahagyang panginginig, at isang malakas na puwersa ang inilabas. Direkta nitong sumabog si Jackie ilang metro ang layo. Ang putok ay biglaang na si Jackie ay hindi handa para dito. Lumipad siya ng ilang metro at halos bumagsak sa lupa. Kabanata 1605. Inalog ni Jackie ang kanyang palad, sinusubukan na mapagan ang pamamanhid sa kanyang palad. Ang bola ng bato na ito ay talagang inalog ako sa pamamagitan ng sarili nitong kalooban. Maaari ba ito? Maaari bang magkaroon ng talagang isang bagay na buhay sa bola ng bato? Panipi. Yeah, gumawa din ito ng isang tunog. Panipi. Walang sino man ang inaasahan na kinalabasan na ito. Ngunit ito ay huminga ang karamihan ng tao ng isang buntong hininga ng itulak ng bola ng bato si Jackie at tumigil sa pagsuso ng kanyang enerhiya sa chi. Buzz! Muli ang tunog ng bola ng bato.
At isang pulang sinag ng ilaw ang bumaril ng direkta mula dito at diretso sa kalangitan. Ang sinag ng ilaw ay makapal at maliwanag hanggang sa punto na makikita ito mula sa isang malayong distansya. O aking kabutihan! Ano ang sinag ng ilaw na iyon? Panipi. Mula sa 10,000 milya ang layo, ang Panginoon ng sekta ng banal na hari na bumalik lamang sa kanyang tirahan ay nakita ang pulang sinag ng ilaw at ng malakas. Ito ay bumaril mula sa kung saan matatagpuan ang puting pamilya. Ang kabutihan ko. Ito ay mula sa puting pamilya. Bakit biglang lumitaw ang gayong pulang ilaw? Panipi. Isang matanda ng sekta ng banal na hari ang nagsabi sa isang labi. Mabilis na naisip ni Harry ang isang bagay, at kumuha siya ng isang matalim na paggamit ng hininga. Ito ay dapat na ganito. Ito ay dapat na brat mula sa puting pamilya o si Paul mula sa Hemperley pamilya, dapat na natuklasan nila ang isang bagay mula sa bola ng bato na naging sanhi ng isang pangitain na lumitaw. Kung hindi man, hindi magiging ganoong ilaw. Panipi. Diyos ko, maaari bang ang isa sa kanila ay natagpuan ng paraan upang masira sa tunay na kaharian ng Diyos? Kung ang ilaw na ito ay tanda ng pagsira sa tunay na lupain ng Diyos, nakakatakot din ito. Ultimate God Realm. May nakarating na sa kaharian na iyon. Panipi. Ang isa pang matandang lalaki ng parehong pavilion ay matapang na nahulaan matapos na pag-isipan ito, nanginginig ang kanyang tinig. Ilipat, ilipat, ilipat. Dalhin ang mga tao at pupunta kami kaagad sa puting pamilya. Dapat tayong pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Dapat nating malaman kung ito ay si Jackie na nasira sa tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Matagal nang walang tiyaga si Harry. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang isang malaking pangkat ng mga tao, dumiretso sa direksyon ng puting pamilya. Hindi lamang ang banal na sekta ng hari ay kumilos sa ganitong paraan, ang iba pang mga angkan at pamilya ay dumiretso sa direksyon ng puting pamilya matapos makita ang gayong paningin sa kalangitan. Siyempre, ang balita ay kumalat tulad ng isang wildfire. Tingnan mo, oh my God! Isang pulang sinag ng ilaw ang bumaril mula sa direksyon ng puting pamilya. Maaari bang ang isang tao mula sa puting pamilya ay may natuklasan na isang bagay sa labas ng bola ng bato? Panipi. Si Joel at ang iba pa mula sa sekta ng Cloud Sky ay napansin din ang maliwanag na pulang ilaw na naglalabas mula sa direksyon ng puting pamilya. Malaki ang kanilang sinabi sa pagkabigla. Hindi ito gagawin. Dapat pumunta. Pumunta tayo at tingnan kung ano ang nangyayari. Ang brat na iyon mula sa puting pamilya, hindi siya maaaring masira hanggang sa tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Nagkwak si Joel. Mahal, sasamahan kita. Agad na tumakbo si Lily kay Joel nang marinig ang kanyang mga salita. Gusto kong pumunta, kahit na maaari lamang akong manatili sa labas at manood mula sa malayo. Ang noo ni Joel ay magkasama. Hindi mo pa naabot ang antas ng Grandmaster. Sinanay mo ng husto at halos hindi maabot ang antas ng Marshal na ika-7 grade. Hindi mabuti para sa iyo na pumunta. Kung si Jackie ay tunay na nasira sa panghuli antas ng Diyos, at nakikipaglaban sa amin, hindi ko akalain na maprotektahan kita sa oras na iyon. Panipi. Gayunpaman, natukoy si Lily. Mahal, dapat akong pumunta. Marami kaming mga tao na kasama namin, maaari kong magkaila ang aking sarili bilang isang pangkaraniwan at pinagsama ang karamihan, at maaaring hindi nila ako makita. Bukod dito, maaari tayong manatili sa bundok na mas malayo sa puting pamilya at magpadala ng ilang malakas na tao upang mag-scout at magtanong tungkol sa pulang ilaw, hindi ba? Panipi. Sige, umalis na tayo. Nang makita na si Lily ay napakadeterminado, hindi magagawa ni Joel. Di nagtagal, nagdala sila ng mga malalakas na lalaki kasama nila, dumiretso sa direksyon ng puting pamilya. Siyempre, ang mga labi ng pamilyang Lagorio ay inilagay sa mga damit na alagad ng Sky, na nakilala bilang isa sa kanila. Bagaman hindi maraming mga malakas na tao tulad ng dati, ang koponan ng sekta ng Cloud Sky ay may maraming bilang ng mga tao. Kabanata 1606. Hindi mahalaga kung aling mga angkan o pamilya ang mga tao, lahat sila ay nakasaksi na ang maliwanag na pulang sinag ng ilaw sa itaas ng kalangitan. Ang ilang mga pamilya ng ikatlong uri ay alam na walang silbi para sa kanila na pumunta sa puting tirahan, ngunit hindi nila mapigilan ang pagnanais na pumunta upang masaksihan ang saya. O marahil, nais nilang malaman ang tungkol sa tunay na lupain ng Diyos. Sa makatuwid, isa-isa, ang mga angkan at pamilya ay patungo sa direksyon ng puting pamilya. Tingnan mo, may isa pang sinag ng ilaw, ng ibang kulay. Panipi. Sa oras na ito, si Harry Yeager, ang Panginoon ng banal na sekta ng hari, na patungo sa puting tirahan kasama ang kanyang mga tauhan, nalaman na mayroong isa pang sinag ng ilaw na bumaril sa puting tirahan. Malaki ang kanilang sinabi. Ito ay dapat na isa pang bola ng bato, dapat ito ang isa pa.
Mukhang ang Hemperly pamilya ay may isang bola ng bato. Narinig ko na nagtago sila sa puting tirahan at ngayon dapat silang lahat ay natuklasan ng isang bagay sa labas ng bola ng bato. Panipi. Sumigaw si Harry, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tuwa. Kung si Jackie at Paul ay tunay na natuklasan ng isang bagay sa labas nito, dapat niyang sabihin sa kanila, at magkakaroon din siya ng isang bahagi ng pag-asang iyon. Sapat na, ang tanging bagay na pinag-aalala niya ay si Jackie ay hindi handang sabihin sa kanya ang pamamaraan upang masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Gayunpaman, nagplano na si Harry sa loob ng kanyang puso, mayroon siyang 3 bola ng bato sa kabuuan, at kung ayaw ni Jackie na sabihin sa kanya ang pamamaraan, mag-aalok siya sa kanya ng isang bato na bola upang palitan ang lihim sa likod nito. Sa ganitong paraan, si Jackie at ang iba pa ay tiyak na sasang-ayon dito. Tingnan mo, Master. 2 beam ng ilaw. Panipi. Ang pamilyang Hemperly, na nagmamadali patungo sa puting tirahan, ay napansin din ang 2 beam ng ilaw na binaril sa kalangitan. Tumalon sila nang may kagalakan na ang kanilang mga paa ay bahagyang naantig sa lupa. Naunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng 2 beam ng ilaw. Hahaha. Ito ang pinakamatalinong pagpipilian na hayaan si Paul at ang iba pa na manatili doon at makakuha ng proteksyon mula sa puting pamilya. Ang lahat, tandaan, mula ngayon, dapat nating bigyang halaga ang ating puting pamilya tuwing makilala natin sila. Tumulong sila at nagligtas sa amin. Kaya dapat tayong magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Panipi. Darcy Hemperly, ang ulo ng Hemperly pamilya, laughed out ng malakas. Sinabi ng kanyang mga hitsura sa lahat na siya ay nakalalasing sa kagalakan at kaguluhan. Tatay, tingnan mo, tumingin doon. Isa pang sinag ng ilaw. Panipi. Gayon din, ang pamilyang Cabello, na patungo sa puting tirahan, ay pinutok ng tuwa. Oo, nakita ko ito. Hahaha. Panipi. Alejandro chuckled ng malakas, tiningnan niya ang kanyang bunsong anak na babae, si Daniela, at sinabi, ang aking maliit na Daniela, narinig ko na nagsasanay ka na talagang mahirap, at nasira mo hanggang sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, tulad ng iyong pangalawang kapatid na babae. Ipinagmamalaki ni Daniela ang kanyang sarili at sinabi sa isang mapagmataas na tono, syempre. Ako ay may talento sa kapanganakan at alam mo lahat iyon. Kung hindi ako mapaglarong at hindi ako nadulas, dapat na matagal na akong nasira hanggang sa huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ngunit ang huli yugto ay nangangahulugang wala, kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap at mas mahirap, upang masira sa rurok ng totoong Diyos na kaharian. At maging sa tunay na lupain ng Diyos isang araw. Panipi. Si Helena, na nakatayo sa tabi ni Daniela, ay nagpatulong sa mga mata ni Daniela. Sa palagay ko natatakot ka lang na kapag may sumisira sa tunay na kaharian ng Diyos, mabubuhay siya ng 200 taon nang buhay ngunit wala kang 200 taon upang gastusin sa kanya at tumanda ng magkasama. Panipi. Bagaman hindi inihayag ni Helena ang kanilang relasyon sa iba, ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya ng Cabello ay alam na si Helena ay naglalaro ng isang peking mag-asawa kasama si Jack, at ang taong tunay na nagustuhan si Jackie ang kanilang ikatlong binibini, si Daniela Cabello. Ngunit si Daniela ay hindi galit sa lahat, sa halip, nasisiyahan siya na ang karamihan sa kanila ay alam na ang tungkol dito. Mayroong ilang mga tao na alam na siya ay nasa isang relasyon kay Jack, at sila ang tunay na mag-asawa. Tulad ng para kay Helena, kalmado siya. Ang pamilyang Hunt ay maaaring isaalang-alang bilang tapos na pagkatapos at doon. Ang pamilyang iyon ay ganap na tinanggal mula sa kilalang listahan ng pamilya. At ang mga pamilya tulad ng Lagorio, Trevino, at pamilyang Norman, ay nahaharap sa parehong pagtatapos ng pamilyang Hunt. Ang 4 na mahusay na pamilya na ito ay nawala mula sa kasaysayan tulad nito. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang magpatuloy na maging isang peking mag-asawa kasama si Jackie. Kabanata 1607. Masaya si Helena kay Daniela, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, sa parehong oras, inggit. Nainggit siya na ang kanyang maliit na kapatid na babae ay maaaring makahanap ng isang mabuting tao. Nonsense! Itigil mo na. Gusto ko lang maging mas malakas. Biglang hinalikan ni Faye si Pink nang marinig ang mga salita ni Helena. Tumugon siya, ang kanyang tono na puno ng kahihiyan. Ngunit sa oras na ito, naisip ni Venus ang isang bagay at lumingon kay Alejandro, tatay, bakit may 2 ilaw? Nangangahulugan ba ito na ito ay ilang mahiwagang kayamanan sa halip na martial technique? Kung hindi ito isang diskarte sa martial, malamang, hindi natin ito matutunan. At nangangahulugan din ito na ang isang solong ilaw ay maaari lamang payagan ng isang tao na masira sa tunay na lupain ng Diyos. Hindi ba lahat ng ating pagsisikap, kasama na ang pagpunta doon ngayon, walang kabuluhan? Panipi. Bumagsak kaagad ang mukha ni Alejandro matapos marinig ang mga salita ni Venus.
Siya at ang iba pa, na ang mga mukha ay puno ng tuwa, ngayon ay nasusulat ng kadiliman. Gayunpaman, pagkatapos ng isang maikling panahon ng katahimikan, ngumiti si Alejandro at walang pag-urong. Hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon, kailangan nating pumunta at tingnan. Kahit na 7 tao lamang ang maaaring masira sa tunay na lupain ng Diyos na may 7 bola ng bato, magiging kalooban ng Diyos. Masasabi ko lang na ang ilang mga bagay ay maaaring paunang natukoy, at hindi natin ito matutulungan, di ba? Panipi. Pinutok ni Venus ang kanyang ulo, na nagpapakita ng pag-unawa. Well, gusto ko lang ipaalala sa iyo ang lahat ng ito. Natatakot ako na ang lahat ay maaaring magkaroon ng labis na pag-asa at sa huli, kapag hindi natin makuha ang nais natin, mahuhulog tayo sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Panipi. Salamat, ngunit huwag mag-alala. Nauunawaan namin ng mabuti ang sitwasyon. Panipi. Si Alejandro, ang unang nakatatanda, at iba pa ay nagpalitan ng mga sulyap at mapait na mga ngiti ay na-plaster sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, nangako si Jackie na ibahagi sa amin kung ang pamamaraan ay ilang uri ng martial technique. Mabait siya upang maging handa na ibahagi ang mga tip. Ngunit kung ang pangwakas na clue ay hindi isang pamamaraan ng martial, hindi rin natin ito maiwasang. Lahat ay kailangang sumunod sa orihinal na kasunduan. Panipi. Ang banal na sekta ng hari ay ang pinakamalapit na angkan sa puting tirahan, at dahil nagmarcha sila araw at gabi at hindi nagpahinga, sa wakas ay nakarating sila sa puting tirahan sa ikalawang araw. Kasabay nito, ang mga tao ng sekta ng banal na hari ay nakakaramdam ng kakaiba, dahil ang 2 beam ng ilaw ay hindi nawala sa lahat, kaya hindi nila alam kung ano ang sitwasyon. Ang mga sinag ng ilaw na ito ay bumaril sa kalangitan at nanatili doon sa isang buong araw. Ngunit, maliban doon, walang espesyal tungkol dito. Kung ang mga ilaw ay patuloy na manatili, natatakot ako na makikita ito ng ibang mga angkan at pamilya at lahat ay darating sa puting tirahan. Buntong hininga. Ano ang dapat nating gawin? Panipi. Sa pagtingin sa 2 bola ng bato at ang 2 beam ng ilaw sa harap niya, hinaplos ni Paul ang kanyang templo, hindi alam kung ano ang gagawin. Kahapon, matapos na gawin ni Jackie ang bola ng bato na naglabas ng unang sinag ng ilaw, natural na sinundan niya ang pagsasanay ni Jack at nagsimulang aktibong mag-iniksyon ng enerhiya ng chi sa ibang bola ng bato. Siyempre, ang resulta ay katulad ng isa pang sinag ng ilaw ni Jack sa kalangitan. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi nila alam kung ano ang mga ilaw na ito at kung ano ang magagawa nito. Tama. Ang iba pang mga angkan at pamilya ay tiyak na darating dito pagkatapos makita ang pangitain na ito sa kalangitan. Buntong hininga. At sa palagay ko ang ilan sa kanila ay darating na. Panipi. Nag-flash si Jackie ng isang mapait na ngiti. Hanggang ngayon, wala silang nakitang iba pang mga kakaiba maliban sa mga ilaw. Sa halip, iginuhit nila ang pansin ng ibang mga angkan at pamilya, at tiyak na darating sila rito upang malaman. Ano ang nangyari? Young Master Jack, Master White, maraming tao sa labas ng gate. Tila sila ay mga tao mula sa banal na sekta ng hari. Panipi. Tulad ng huling salita ni Jack, ilang mga kabataang lalaki mula sa puting pamilya ang tumakbo at iniulat. Kabanata 1608. Oh, magsalita tungkol sa Diablo, narito na sila. Mukhang hindi sila nagpahinga sa paglalakbay dito. Panipi. Nang marinig ni Nash ang ulat, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait pagkatapos magkomento, hayaan. Walang silid para sa napakaraming tao dito. Makakatagpo kami sa kanila sa labas. Kung nais nilang pumasok sa loob at tingnan, kaya nila, ngunit hindi masyadong marami sa kanila. Panipi. Tumango si Jackie. Hiniling niya sa ilang mga tao na manatili sa silid upang bantayan pagkatapos ng mga bola ng bato, at pagkatapos ay lumipad siya sa labas ng silid. Hahaha, Master White, Young Master Jack, may ginagawa ka. Nakita namin ang 2 beam na ito ng ilaw mula sa malayo. Binabati kita, Panipi. Agad na yumuko si Harry at binati sina Jackie at Nash na may isang fist-to-palm sulot sa sandaling nakita niya sila. Pagkatapos ay binati niya sila. Ang silid ay sa halip maliit, kaya natatakot ako na hindi bawat isa sa inyo ay maaaring pumasok. Master Harry at ilang mga matatanda, maaari kang pumasok at tumingin. Tulad ng para sa natitira, mangyaring magpahinga sa labas sa parisukat. Ngumiti si Jackie. Agad na naiilawan ang mga mata ni Harry sa sandaling narinig niya ang paanyaya ni Jack. Oo, syempre. Lahat, makinig, magpahinga sa parisukat. Papasok kami ng mga matatanda at titingnan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal, si Jackie at ang iba pa ay humantong kay Harry at ang mga matatanda sa bahay. Ang mga ilaw na iyon ay tunay na mula sa 2 bola ng bato na ito. Kapatid na si Jack, paano mo sila pinalamutian?
At tungkol sa mga ilaw na ito, mayroon bang anumang espesyal sa kanila? Panipi. Tumingin si Harry sa dalawang bola ng bato na inilagay sa malaking mesa. Tanong niya. Si Jack, sa kabilang banda, ay binaril siya ng isang dry smile. Upang maging matapat, pinag-aralan namin ang mga ilaw sa ngayon, ngunit hindi makahanap ng anumang espesyal na tungkol sa mga ilaw na ito. Mangyaring, tingnan ng mas malapit. Nagpatuloy siya. Bumagsak ang mukha ni Harry at ang mga beam sa kanyang mga mata ay bumagsak sa sandaling narinig niya ang mga salita ni Jack. Akala ko ang mga ilaw na ito ay kumakatawan sa hindi kapani-paniwala na mga palatandaan ng pagsira sa tunay na lupain ng Diyos. Ngunit nang napansin ko na ang mga ilaw na ito ay nandoon pa rin sa kalangitan, nakaramdam ako ng kakaiba. Buntong hininga. Hindi gaanong pag-unlad, mayroon ba? Sinabi niya na may pagkabigo sa kanyang tono. Ang nakatatanda ng banal na sekta ng hari ay pumapasok, well. Sa palagay ko maganda ang pag-unlad. Nag-aral kami at sinuri ang bato sa loob ng maraming araw, ngunit wala kaming nakitang wala. Hindi bababa sa natuklasan ni na Jackie at Paul ang ibang bagay. Panipi. Sa pamamagitan ng paraan, Jack, paano mo lumitaw ang ilaw na ito? Sa wakas ay hindi na mapigilan ni Harry ngunit tinanong. Oh, sa totoo lang, medyo simple. Ang bola ng bato na ito ay aktibong sumisipsip sa nakapalibot na enerhiya ng Chi, at pagkatapos na obserbahan ang tampok na ito, natagpuan namin ni Paul na ang bilis ng dalawang bola ng bato na sumisipsip ng enerhiya ng Chi ay pareho at pare-pareho. Kaya, nais naming masira ang gayong pagkakapareho. Panipi. Kaya, sa huli, kinuha namin ang panganib. Inilagay namin ang aming mga palad sa mga bola ng bato at iniksyon ang aming enerhiya sa Chi sa kanila. Ang mga bola ng bato ay yumapekto sa aming pagkilos at nagsimulang mabilis na sumipsip ng aming enerhiya sa Chi. At nang umabot ang pagsipsip sa isang tiyak na antas, ang mga bola ng bato ay naglabas ng isang expulsive na puwersa upang itulak ang Chi injector palayo. At pagkatapos, lumabas ang mga beam. Panipi. Napangiti si Jackie ng mahina, sinabi sa insidente mula ulo hanggang paa hanggang sa ibang partido. Kaya ganyan. Ang pag-unawa ay lumitaw sa mukha ni Harry. Ngunit, ikaw ay matapang, hindi ba? Paano kung may masamang nangyari sa iyo? Kung may nangyari na hindi inaasahang aksidente, magiging problema ito. Nagpatuloy siya. Yup. Sa oras na iyon, nagulat din kami. Direkta na inilagay niyang Master Jackie ang kanyang palad at nagsimulang mag-iniksyon ng kanyang Chi energy dito. Napakapanganib. Sa kabutihang palad, walang masamang nangyari sa kanya. Panipi. Agad na idinagdag si Tito. Well, Master Harry, dahil narito kayo, nais mo bang ilabas ang iyong tatlong mga bola ng bato at subukan ang pamamaraang ito sa kanila? Dahil narito ang lahat, bakit hindi natin pag-aralan at galugarin ang mga bola ng bato dito? Panipi. Tumingin si Jackie kay Harry at diretso na sinabi. Nag-atubiling si Harry ng ilang segundo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang tatlo sa kanilang mga kamay, at tila hindi patas at hindi kumikita na ilabas silang lahat. Kabanata 1609. Gayunpaman, si Jackie ay naging aktibo na tungkol sa kung ano ang nakuha nila, sinabi sa kanyang sarili at sa iba pa ang lahat tungkol dito. Bukod dito, ang lakas ng labanan ni Jack ay napakalakas na kahit na siya mismo ay hindi nais na maging kalaban niya. Kaya, kung nag-aatubili siyang ilabas ang tatlong bola ng bato sa oras na iyon, magagalit ang puting pamilya. Matapos pag-isipan ng ilang segundo, gumawa siya ng desisyon. Sige, ilabas natin sila at subukan ang mga ito. Ngumiti siya. Sa pamamagitan ng isang flip ng kanyang palad, isang bato na bola ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumingon siya sa una at pangalawang matatanda. Matapos makita na sumang-ayon si Harry sa panukala ni Jack, ang una at pangalawang nakatatanda ng sekta ng banal na hari ay kinuha din ang mga bola ng bato na kasama nila. Inilagay nila ang mga bola ng bato sa mesa. Halika, subukan at mag-iniksyon ng iyong enerhiya sa Chi. Si Harry ay tiningnan ang dalawang matatanda muli at pagkatapos ay lumakad sa bola ng bato. Inilagay niya ang kanyang kamay dito, pinalipat ang enerhiya ng Chi sa kanyang katawan, at nagsimulang mag-iniksyon ng enerhiya ng Chi sa bola ng bato. Makalipas ang ilang sandali, malinaw na natakot si Harry sa bilis ng bola ng bato na sumisipsip ng kanyang enerhiya sa Chi. Ang bilis ay lumago ng mas mabilis at nagsimula itong aktibong pagsuso ng enerhiya ng Chi sa kanyang katawan. Jack, hanggang kailan ito aabutin? Agad na binaril ni Harry si Jackie ang tanong. Ang una at pangalawang matatanda na tumayo, ay tumingin din kay Jackie na may pag-aalala sa kanilang mga mata, na natatakot na may masamang mangyari sa kanila. Kung ang mga bola ng bato na ito ay hindi tumigil sa pagsuso ng enerhiya ng Chi sa kanilang katawan, mapapahamak sila noon. Huwag kang mag-alala, halos tapos na. Si Jack, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng bashful.
Bang bang bang. Kasabay nito, ang lahat ng tatlo ay nabound sa pamamagitan ng expulsive na puwersa ng mga bola ng bato. Lumipad sila ng ilang metro pabalik bago nila mapapatatag ang kanilang mga sarili at tumayo pa rin. Nanginig sila at nadama ang pamamanhid sa kanilang mga kamay. Ang sumunod sa eksena ay tatlong magkakaibang kulay ng mga light beam ay pinalabas ng mga bola ng bato at binaril sa kalangitan. Ang ilaw. Lumitaw talaga ito, na ang kulay ay naiiba. Panipi. Malakas ang bulalas ni Harry. Ang kabutihan ko. Tingnan, tatlong higit pang mga sinag ng ilaw ang lumitaw sa kalangitan. Panipi. Ang pamilyang Lucas, na papunta sa puting tirahan, ay nakakita ng tatlong higit pang mga beam ng light shooting hanggang sa kalangitan, isa-isa. Bulalas nila sa pagkamangha. Ang paghusga mula sa sitwasyon, ang mga tao ng sekta ng banal na hari ay nagpunta din sa puting tirahan. Mabilis sila, kailangan nating pabilisin. Nais naming makakuha ng isang bahagi ng magagandang bagay, hindi ba? Panipi. Ang pinuno ng pamilyang Lucas ay inutusan ang kanyang mga tauhan na pabilisin matapos masaksihan ang 5 magkakaibang kulay na mga beam ng ilaw sa kalangitan. Sa kabilang direksyon, ang Hall of Divine Royal People ay nagpadala ng libo-libong mga eksperto sa puting tirahan. Pupunta sila doon ng buong bilis. 5 beam ng ilaw sa kalangitan. Freaking 5. Ang kabutihan ko. Nangangahulugan ba ito na 5 tao ang nasira sa tunay na kaharian ng Diyos? Panipi. Si Matthew Charles ang master ng Hall of Divine Royal stared sa beams of light sa malayong kalangitan at nagbuntong hininga. Master, mas mahusay na hindi kami pumunta. Ang puting pamilya ay masyadong malakas. Maaari nilang patayin ang lahat ng 4 na pamilya ng sabay-sabay, kasama ang 3 pamilya na nakatagong mga pamilya tulad ng mga pamilyang Hunt, Trevino, at Norman. Ang 3 pamilya na ito ay tinanggal mula sa kilalang listahan ngayon. At mayroon pa tayong higit na pagkapuot sa puting pamilya. Kaya kung ang brat na iyon ay tunay na nasira sa tunay na lupain ng Diyos, hindi rin tayo magkakaroon ng pagkakataon na makatakas noon. Panipi. Ang isa sa mga matatanda ng Hall of Divine Royal ay nag-aalala at binalaan si Mateo sa isang gulat. Kabanata 16:10. Mas mahusay na hindi pumunta. Kung hindi tayo pupunta, wala nang paraan para maibalik natin ang mga talahan na yan. At pagkatapos ay imposibleng masira ang tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Huminto si Mateo. Sa kanyang tono ay nagagalit, binatikos niya, kung bumalik tayo sa teritoryo ng ating dagat tulad ng isang pag-urong ng pagong, hindi tayo maaaring masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Maaari lamang nating itago sa loob ng aming nakamamanghang teritoryo at maghintay para sa kamatayan. At paano kung dumating si Jackie at ang iba pa at nais na wakasan tayo? Pagdating ng oras na iyon, saan ka makatakas? Panipi. Ngunit napakapanganib para sa amin na pumunta doon sa oras na ito. Kung nalaman nila na nandoon kami, hindi rin tayo makatakas. Panipi. Ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang ulo, nagbulong. Itatago namin sa malaking bundok ang malayo sa puting pamilya pagdating namin upang hindi kami matuklasan ng mga ito ng madali. Pagdating ng oras, magkakaroon ng mas maraming mga angkan at pamilya na pupunta doon, at magpapadala kami ng ilang mga kalalakihan na timpla sa karamihan. Sa ganoong paraan, maaari nating malaman ang isang bagay. Ito ay mas mahusay kaysa sa pananatili sa likuran at hindi pagpunta. Kung pupunta tayo, malalaman natin ang tungkol sa sitwasyon, maaari pa rin tayong makahanap ng isang paraan upang malampasan ito. Kung hindi man, minarkahan nito ang pagtatapos ng aming bulwagan. Panipi. Binigyang diin muli ni Matthew ang kanyang punto. Si Elder Mosley, sa oras na ito, ay pinasok at suportado si Matthew, tama si Master. Dapat akong pumunta sa oras na ito at tingnan kung ano ang mga beam ng ilaw. Marahil, kailangan mo lamang pumasok sa mga beam ng ilaw at hayaang maligo ka ng ilaw, kung gayon maaari kang masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Sino ang nakakaalam? At sa palagay ko ay maraming tao ang nagmamadali sa mga beam, at sa oras na iyon ay masakop natin ang kalamangan at timpla. Panipi. Oo. Ang sinabi ni Elder Mosley ay ganap na tama. Marahil ang mga ilaw na iyon ay ilang uri ng mahika o kayamanan na nagpapahintulot sa mga tao na masira sa tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Agad na naiilawan ang mga mata ni Mateo sa kaisipang iyon. Ang tunay na kaharian ng Diyos, gaano kamangha-mangha iyon. Hayaan at tingnan. Dapat nating gawin ang panganib sa oras na ito. Panipi. Matapos pag-isipan ng ilang sandali, ang mga matatanda na medyo natatakot sa napansin na peligro at panganib ay pumikit ang kanilang mga ngipin at tinukoy ang kanilang tingin. Ang karamihan ng tao ay tumungo patungo sa puting tirahan muli, na lumilipad sa kalangitan ng buong bilis. 5 beam ng ilaw ngayon. Mukhang nakarating na ang banal na sekta ng hari sa puting tirahan. Panipi.
Agad na naintindihan ng pamilyang Cabello ang sitwasyon matapos makita ang tatlong karagdagang mga ilaw na lumilitaw sa kalangitan. Pagkatapos ay pinabilis nila ang kanilang bilis ng paglipad, umaasa na mapabilis ang kanilang bilis. Batang Master Jack, Master White, ang pamilya ng Canmore ay narito. Sinabi nila na narito sila upang bisitahin ka. Panipi. Maraming mga kabataang lalaki ng pamilya ng White ang pumasok sa silid kung saan si Jackie at ang iba pa at iniulat sa kanila tungkol sa pagdating ng pamilyang Canmore. Nahulog ang mukha ni Nash sa sandaling narinig niya ang ulat. Bakit narito rin ang pamilyang Canmore? Humph! Malapit na sila sa pamilyang Hunt at ginamit upang tumingin sa aming puting pamilya. Mayroon pa silang nerve na darating dito. Panipi. Hehe. Dahil nais nilang malaman kung maaari silang magkaroon ng isang pagkakataon na masira sa tunay na kaharian ng Diyos, di ba? Nag-flash si Jackie ng isang mapait na ngiti at pagkatapos ay pinag-aralan muli ang silid. Maliit ang silid na ito. Kung ang mga tao ay patuloy na darating dito, hindi sa palagay ko magkasya ang lahat. Panipi. Lumipat tayo sa silid ng konseho sa pangunahing bulwagan doon. Sinabi ni Nash matapos mabigyan ng bagay ng ilang mga saloobin. Oo naman. Sinaksak ni Jackie ang kanyang ulo, handa nang panatilihin ang bola ng bato sa kanyang martial singsing. Gayunpaman, hindi niya magawa. Sinubukan niya ulit at natagpuan na hindi na niya maiiwasan ang bato na bola sa kanyang martial singsing. Gayon din, si Paul, Harry, at dalawang iba pang mga matatanda ay nakatagpo ng isang katulad na isyu hindi nila maiiwasan ang bato na bola. Nagpalitan sila ng mga sulyap sa bawat isa, ang kanilang mga mata ay puno ng sorpresa at kaguluhan. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.